Heto naman mga ka-RSP, normal lang ang pagpawisan, lalo na kapag mainit ang panahon, pagod o galing sa pagkukommute. Pero, kailan nga ba ito maituturing na sobra at posibleng senyales ng isang medical condition? At para mas maunawaan natin ang hyperhidrosis at kung paano ito naiiba sa normal na pagpapawis, makakasama po natin ngayon ang ating guest dermatologist, walang iba kundi si Dr. Nadine Nazal Soliano. Magandang umaga po, Doc. At welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Leslie. Good morning, mga ka-RSV. Good morning, Doc. This is Prof. Fia. Doc, we want to know ano po ba itong hyperhidrosis at paano ito naiiba sa normal na pagpapawis? So, ang hyperhidrosis ay labis na pagpawis na sobra-sobra ng katawan. So, normal lang magpawis pag mainit, pag nag-exercise, or pag kinakabahan. Pero yung hyperhidrosis, sobra-sobra yung paggana ng sweat glands natin. Kaya nagpapawis yung tao kahit malamig yung paligid, kahit nakaupo lang, kahit walang dahilan. So, ang susi po nito, kung nagpapawis kahit naka-aircon or hindi gumagalaw, hindi na yun normal. Ayun. Doc, bakit po ba nagkakaroon nitong hyperhidrosis yung mga tao po? Ano po ba yung signs nito? So, may mga signs or palatandaan yung mga doktor. So, una, pagpawis ng parehong parte ng katawan, katulad yung parehong palad. Tapos nagsisimula usually to before 25 years old. And then nangyayari siya kahit isang beses man sa isang linggo. Minsan sa pamilya din nakakita din siya. And humihinto pag natutulog. So, and naaapekto din yung araw-araw na gawain natin. Minsan nakikita din to sa mga taong may ibang sakit like thyroid disease or diabetes. Tsaka yung ibang mga pasyente na naggagamot ngayon. Doc, saan bahagi po ng katawan na karaniwan naranasan itong hyperhidrosis at bakit sa mga bahaging ito? Okay. Kadalasan sa talampakan, sa palad, sa kilikili, minsan sa mukha din or sa scalp. Usually kasi yung mga sweat glands, medyo madami siya sa mga areas na to or very active. And mas sensitibo siya sa mga nerve signals na galing sa katawan natin. Doc, may mga kilala ko, yung palagi pong namamawis yung mga pala, tapos sinasabi nila, pasmado lang. Di ba yung mga ganun lang yung sinasabi nila? Ano-ano po ba yung dahilan? Kasi minsan, kahit mga bata, may ganito na. Naranasan ko yun, nag-aama namin ako sa simbahan. Oo, biglang pawis sa pawis yung kanyang kamay. Oo. Doc, your thoughts on that? So, yeah. So, malaking factor yung... Sorry, yeah. I'm sorry. Parang ang gandang Malaking umubo ni factor Doc, yun. no? Kaya nga Oo. eh. Okay lang, Doc. Basta ikaw, maganda ka umubo. Sorry. Sige, Doc, inom ka muna ng gamot. Ay, ng tubig, rather. Tuloy ako, mapapaubo sa'yo. okay oh. lang. Hindi kasi, in fairness naman, no, minsan sinasabi nila it's human nature daw, lalo na sa mga lalaki. Yes. Kaya daw minsan basang-basado yung palad nila. Pero syempre, baka it's a matter of hyperhidrosis also. That's why some of our mga kababayan natin, especially with thyroid problems, kaya nabanggit ni Doc, or diabetes, nagkakaroon ng ganun. Feeling ko tuloy kaya ako napanot dahil laging may sweat wait. glands. Pero yung pinsan ko nga kasi na bata, di ba? Bata pa lang siya, sa sinasabi nila, Okay. baka pasmado na siya agad or ganyan. Naku, parang struggle tuloy yun pag holding hands si partner. Oo, pawisin agad yung kamay. Okay na, baka nakainom na ng tubig si Ayan Doc. si Doc. Okay na ba, Doc? Okay na ba, Doc? Yeah, I'm good. Sorry. Ayan, Doc, Sorry. ano po ba yung mga bagay o sitwasyon na maaaring mag-trigger o magpalala ng hyperhidrosis? So, malaking factor yung stress, pagka-nervyos. Minsan, syempre nasa Philippines tayo, yung humid and mainit na panahon, nakaka-trigger din yon. May mga pagkain din, katulad ng mga spicy foods or coffee. And then, kadalasan pag nape-pressure, kinakabahan, yun yung mga usually trigger talaga ng hyperhidrosis. Ayun, eto naman, paano naman po ba nakakaapekto ang hyperhidrosis sa araw-araw po na buhay at emotional well-being po ng isang tao? So, madalas hindi siya napapansin. Pero bukod sa physical, may effect din siya sa emosyon ng mga tao.
maraming umiiwas kapag nag-shake hands tayo sa mga social gathering or laging nagdadala ng extra clothes. And then, may mga students din nahihirapan magsulat dahil sa basa yung kamay nila. Kaya importante talaga na malaman natin and yung mga nanonood ngayon na hindi ito kahihiyan, may lunas po ito. Yun. Okay. Siguro may mga tao din na yung nabanggit mo kanina, pasmado. Pasmado yun yung tawag Oo. nila eh. Sige, Dok, ano yung linya natin para masabi natin na pasmado ba ito or ito ay hyperhidrosis Hyperhidrosis na. na? Or is there really a relevance or connection between the two terminologies, Doc? Okay, that's a really good question kasi pasmado, 'di ba Filipino term po ito, hindi siya medical diagnosis. So walang scientific basis po yung paniniwalang galing to sa init tapos sinusundan ng lamig or trabahong ginagamit yung kamay lang. Pero yung symptoms kasi madalas pag pasmado, malamig tsaka basa yung palad, kadalasan palmar hyperhidrosis na pala yun. So yung tamang term medically is hyperhidrosis pa rin po. Ayun. Okay, so, Doc, yung halimbawang konsepto na kapag ang isang tao nag-volleyball, nag-plancha, o kaya may strenuous activity that involves its hands, kailangan ba basain after or that could lead to having hyperhidrosis? No. So, it's not a cause. It can't be a cause. Usually, active lang talaga yung sweat glands natin sa mga areas na yun. So, Okay. hindi siya, pag nababasa, hindi po, cause po yun ng Okay. to gain more or to sweat more. So Okay. wala talagang pasma. Ganon. Anyway, Doc, ano po ba yung tamang gamutan po para sa hyperhidrosis? So, yung diagnosis, yung pag-diagnose namin as doctors, we look at everything. So, kailangan kailan nagsimula, gaano kadalas, may kapamilya pang ganon, yung mga gamot na iniinom ng pasyente, tsaka yung mga sakit niya, besides the sweaty hands or sweaty feet. May mga simpleng test din na pwedeng gawin, katulad ng starch iodine test. So, usually, pag ginagawa to, nakikita natin kung saan talaga yung pawis. Tapos, step by step yung gamutan ng mga doktor. Usually antiperspirant na may aluminum chloride hexahydrate, yung mga recommend namin na topical na medication. There's also Botox or Sweatox, very uso ngayon sa mga clinic. And then, pero mahalaga talaga na magpakonsulta po sa board-certified dermatologist. Yun. Okay, Doc, curious lang ako hindi ko alam kung magandang tanong ito or baka hindi. Kasi syempre, kung hindi naman gaano kalakihan yung iyong budget, wala ka namang pera, kung halimbawa you feel like there is a hyperhidrosis or labis na pagkapawis sa certain part ng iyong katawan, pwede bang ilagay ang tawas o kaya naman kahit di naman sa kilikili, yung deodorant pa rin, Doc? Pasensya na kung okay lang ganun tanong. Go ahead, Doc. Tell us more. Yes. Yes, of course. Actually, the aluminum chloride hexahydrate, nakikita po yun. Deodorant din siya, antiperspirant deodorant na nakikita sa mga Watsons, Mercury. It's very affordable as well. But other things that we can do na yung mga home remedy, syempre yung pagsuot ng breathable clothes, like cotton clothes, and then medyo yung loose yung damit natin. Then, if very sweaty talaga, magdala na lang tayo ng extra clothes, and then also towels as well. If we can avoid certain triggers like drinking too much coffee or avoiding spicy food, that could also be done. And kung kulang pa rin talaga to, magpakonsulta na sa doktor. Ayun, maraming salamat, Doc. Ito, bilang panghuli na lamang po, Doc Nadine, ano po ba yung mensahe po ninyo at paalala para sa ating mga ka-RSP tungkol po sa medical condition po na ito? So, sa mga ka-RSP, ang mensahe ko po, ang hyperhidrosis ay tunay at karaniwang medical condition. Hindi ito kapabayaan dahil sa kalinisan, and dapat hindi tayo nahihiya. Ang mahalaga po, hindi nyo kailangan tiisin ng tahimik kasi may mga ligtas na epektibong mga lunas at patuloy pa siyang umuunlad ngayon. So,
kung naaapekto na yung araw-araw nyo, magpakonsulta na lang po sa board-certified dermatologist para sa tamang assessment ng gamutan. Okay Para lang. maalagaan natin yung balat natin at yung kalusugan natin as well. Ayun, sana makapunta si Nadine Lustre dito sa studio. Oo. Napakaganda ni Doc. Parang Si Nadine Doc Lustre. Nadine, Oo. no? Napakaganda nga. Yes. Sarap gumising sa umaga, tapos ganyan yung makikita mo, no? Sa Dagdag screen ka natin. pa, di ba? Ay, Ang ganda mo din. Nakakalalaki Okay, ka. sige. On that, maraming salamat, Doc Nadine, sa dagdag na kaalaman patungkol sa hyperdoses. Thank you, Doc.